Kaya po dito makikita po natin at matitiyak po natin ang ating kaligtasan at nakikita natin kung gaano kamahal ng Diyos ang tao. Kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Okay? So in the beginning, God created the heaven and earth. Genesis 1:1. The beginning of the material world expressed the birth of the greatness of God's mercy, of love as David declared. Pansinin po rin yung papaaro ipinahayag ni David doon sa aklat ng Psalms, chapter 136. Basahin po natin, no? Hindi ko po siya isinama sapagkat masyadong mahaba. Aklat ng mga awit 139. Sabi po niya, simulan po natin sa verse 4. Pansinin po natin, enumerate po niya yung mga pangyayari. Sabi niya, to Him who alone does great wonders, for His mercy endures forever. To Him that by wisdom made the heavens, for His mercy endures forever. To Him that stretched out the earth above the waters, for His mercy endures forever. To Him that to Him that made great lights, for His mercies endures forever. The sun to rule the day, for His mercies endures forever. The moon and the sun to rule the night, for His mercies endures forever. So makikita po natin, tinanaw ni David yung panahon ng paglalalang in the beginning as the declaration of God's mercy. And who is the object of God's mercy? It is us. It is us. It is us who prepare whom God loved before the world began. Nilibig po tayo ng Diyos bago ilalang ang lahat ng sanlibutan. Kaya nga nang ilalang niya ito sa sanlibutan, magsimula ang tinatawag na paglalalang, nilalang lahat ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Lahat ng bagay, from Genesis chapter 3 down, those are the things that man's require. So binigay po ng Diyos lahat ng bagay sa atin. Okay? So in the beginning, God set the fundamental elements of temporal world. Ito na po yung pagtatalo no? In the beginning, that is the time, God created, that is the energy, the heaven, that is the space, and the earth, that is the matter. There will be no matter if there is no time and there is no space. And there is no time if there is no matter. There is no energy if there is no matter. Ito pong tinatawag na fundamental element na ito. Ito po yung fundamental element sa pag-aaral ng physics. Halimbawa, paano natin susukatin ang acceleration ng isang bagay in reference to space, in reference to energy, in reference to time. Diba? So, yun po yung mga bagay. So, yung first line ng Genesis, first statement, ito po yung nagpapatotoo ng ating science. True science, ha? Hindi po sa full science. Kasi may mga full science. So, in the beginning, God set the fundamental elements of temporal world. In the beginning time, God created energy, the heavens, space, the earth, that is me. So, nung tinatawag na lalangin ng Diyos, in the beginning, itinakda ng Diyos ito. Itinakda ng Diyos. At itinakda ng Diyos ang kanyang katapusan sa kanyang sarili. Nilikha ng Diyos lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa. Nilikha niya lahat ng mga bagay. Pero, nung pasimulang ito at pag-iral na tinatawag ng lahat ng mga bagay, kasama po ang tao, ito po ay inilaan ng Diyos sa pagkaiba. Halimbawa po, nagpatayo po tayo ng bahay. Iniisip po natin kung kailan tatagal. Sa panahon po natin ng building, tumatagal na, tinatawag na 50 years. Diba? So may lifespan. So God fixed the lifespan of the material world from its beginning to its end.
So yun po yung binabanggit sa aklat ng Efeso, sa aklat ng Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, 3, 7. Basahin po natin. 2 Peter chapter 3, verse 7. Sabi po ito. Simulan po natin sa po. Ngunit ang sangkalighitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon din salita ay iningatang talaga sa apod na itinaan sa araw ng paghukom at ang paglilipon ng mga taong kasama. Yun sa verse 10, ganito po ang ating mababasa. Ating iniintay at pinakamamasa, pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Dahil dito'y ang sangkalingitan na nagmilingas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw at sa matinding. So, itinakda ng Diyos ang kanyang pasimula. Itinakda ng Diyos ang kanyang katapusan. Kasama po ang tao na kanyang inibig bago lalangin ang sarili. So, hindi sino po ang hindi makakasama nito. Yung mga taong naglilingkod ng tapat sa ating kayo. Yung po mga taong magtaglay po ng tinapag ng sanctified disposition o ng mga character at qualities na inilaan ng Diyos bago po lalangin ang sarili. At yun po ang ating sinisikap na panatiliin sa atin ngayon upang mapapanatili po natin ang ating pangalan sa aklat na. Kaya kung mapapansin po natin, meron na po tayong dalawang questionable. Ano ang kahulugan nung tinatawag na kamatayan ng ating Panginoon Kristo? Ano ang kahulugan nung tinatawag na kautusan ng Diyos kay Moses? So, pagkakasabi po nila, yung kung tinatawag na hindi dugo, pag-iral, kaligtasan sa dugo ng ating Panginoon Kristo, nagsimula lamang po noong 33 AD. Kung ito nga ay totoo, isanay noon din panahon lamang yun, nagsimula yung aklat ng buhay. Pero ang aklat ng buhay, nagsimula from the beginning. No? Sabi po nila, sabi po ng ilan sa atin, yung mga turong bagay na tinanggap po natin, na ang tinatawag na kautusan ni Moises ay isang anino ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang tanong po natin lagi, ano ang nauna? Anino o katawan? Sabi ko, naunaan niya anino. Sa Biblia niya, nauna ang anino. Pero naunaan katawan. In conjunction, in parallel with the law of nature. Diba? Naunaan. So makikita po natin, in the beginning dito po, bago, from, and in. Nasaan po? Nandoon po yung mercy ng Diyos. At ang object ng mercy ng Diyos ay ang tao in Christ. Ganun po pinagandaan ng Diyos ang kaligtasan po natin. Nobel plan po ang kaligtasan natin. Kaya nga po sa panahon ng tinatawag na pagtatapos ng pag-iral ng nilikha ng Diyos. Opposite na po anong mangyayari. Ano po ang gagawin? Kung dito po ay nagpakita ang Diyos ng dakilang pag-ibig, ano po ang ipapakita ng Diyos sa panahon ito? Yung kanya. Bakit po galit? Ang ipakikita sa atin ng Diyos? Sa haba ng panahon na inagdili ng Diyos ang tao hindi natin ito. Kung baga sabihin po natin puno na ang sayo. Diba yan ang ginagamit po natin puno na ang sayo. Dapat lang pag-isip. Yun po ay ginagamit natin sa mga taong sobrang tigas ng ulo at mga taong hindi nakikinig. At yan po ang gagawin ng Diyos sa atin sa panahon po ng pagtatapos ng Kanya. Yun lamang po at maraming pong salamat. At tayo po ay ihanda po ng ating pakinig sa susunod natin na kapag salita.